bahay ng mga sundalong Amerikano at ng hukbo ng sandatahang Pilipinas. Isa sa pinakamalaking military drills ngayon sa South China Sea o West Philippine Sea pagdating sa bilang ng mga sundalo. Bagamat ito ay ugnayan ng dalawang bansa, may naniniwala na ang komunistang China at si Vladimir Putin ang tunay na kaalyado ng Pilipinas, hindi ang Amerika. Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap ipaliwanag. May kinalaman nga ba ang pagsasanay ng Amerika at ng Pilipinas sa gulo ng Ukraine? Ang tanong, totoo ba? Sa bansang Ukraine ay pumasok na sa ikalawang buwan. Patuloy ang putukan at bombahan na magkabilang panig. Ayon sa mga balita, ilang libo na ang nasawi, mga sibilyan at mga sundalo. Tuluyan ang napasakamay ng mga Ruso ang teritoryo ng Donbas at Luhansk. Halos napatag na rin ang siyudad ng Mariupol. Subalit na itulak palabas ang hukbo ni Putin mula sa kapital ng bansa. Sa kasalukuyan, ang dalawa ay nagpapahayag na sila ang nananalo sa labanan. Ano't ano pa man ang katotohanan, hindi pa natatapos ang pagdanak ng dugo. Patuloy pa rin ang pagtatalo ng marami hinggil sa nagaganap. Maraming Pilipino na panig kay Vladimir Putin na nagsasabi na ang Russia daw at ang China ang tunay na kakampi ng Pilipinas. Ngunit ang sagot ng iba na kung kakampi ng Pilipinas ang China, bakit ito inangkin ang mga islang pag-aari ng bansa? Ganon din naman sa Russia. Kung kakampi ito ng Pilipinas, bakit sinusuportahan daw ni Putin ang mga komunista mula sa China? Mga pagtatalong marahil ay hindi nahihinto. Kanino ka man panig, huwag kalimutan, ang opinyon ng taong bayan ay hindi nakapagbabago sa nagaganap ngayon sa Ukraine. At sino man ang iyong kampihan, hindi ito makapipigil sa pagtaas ng bilihin. Ang tanong ng marami ay, sino ang papanigan ng Pilipinas? Mayroong nagpapahayag na mas maganda raw kung ang bansa ay magiging neutral lang pagdating sa mga alitan. Hayaan na lang raw na kunin ng mga komunista ang mga islang sakop ng bansa kaysa raw sa magkagyera. Totoo na mabuti ang nasa pagitan lamang upang hindi masali sa kaguluhan. Ngunit mabubulabog ang iyong buong pagkatao kung sasabihin sa iyo na kapag ang pag-uusapan ay giyera na sangkot ang Estados Unidos, walang salitang neutral. Sigurado na nakalimutan na ang prinsipyo ng pamahalaan ng Amerika pagdating sa giyera, ang tinaguriang Bush Doctrine. Ito ay tinaguyod nung nakapwesto pa ang dating presidente na si George W. Bush. Kung hindi natatandaan ang panawagan ng dating Pangulo noong buwan na Setyembre taong 2001, eto, pakinggan mo. Drive them from place to place until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Kung nalalabuan ka sa mensahe ng pahayag, nagpaalala si George Bush sa mga kasangkot sa pag-atake sa Amerika. Ito ang nilalaman ng Bush Doctrine. Ang doktrina o kasulatan na naglalahad ng mga prinsipyo at paniniwala na pinagbabasihan kung paano susupuin ng Amerika ang mga kalaban. Ano ang nilalaman ng Bush Doctrine? Ayon sa Carnegie Endowment, bukod sa pinahalagahan ng Bush Doctrine, ang preemptive strike o ang pag-atake sa kalaban kahit hindi pa ito umaatake. Pinaririingan din ang prinsipyo na ikatatakot ng marami at ikagigimbal ng mga hadlang. Ang pahayag na kung hindi ka kakampi, ikaw ay kalaban.
panigan ng Pilipinas sa oras ng digmaan. Ang giyera sa bansang Ukraine ay umalingaw-ngaw hindi lamang sa mga kalapit na nasyon, pati rin sa malayong teritoryo ng Russia. Kaya hanggang ngayon patuloy ang pagtatalo ng maraming pigil sa nagaganap. So ayan guys, tayo ay nagbibigay reaksyon sa video na in-upload ni Sir PMC dahil ito pong channel na ito ni Sir PMC ay ako po ay nagpaalam kung ako ay pwedeng mag-react sa kanyang mga video at ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil tayo po ay binigyan niya ng basbas sa kanyang mga video na siya po ay i-reaction natin. Maraming salamat po Sir PMC sa pagbigay niyo po ng basbas sa akin para bigyan ko po ng reaction ng mga video ninyo po. Salamat po at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanya pong channel. Na nagsasaad, kung hindi ka kakampi, ikaw ay kalaban. Mayroon itong pahiwatig sa bansang Pilipinas na pagdating sa giyera, hindi maaari ang neutral. Bagamat malayo ang Pilipinas sa Ukraine, sinali ito sa isang pagsasanay ng militar. Ayon sa Nikkei Asia, nagaganap ang malaking pagsasanay ng mga militar mula sa Estados Unidos at Pilipinas. Isa ito sa pinakamalaking pagsasanay sa South China Sea kung bilang ng sundalo ang pagbabasihan. Kung hindi ka naniniwala, ito pa ang isang patunay sa Stars and Stripes. Nalalahok ang mga sobra sa 5,000 mga Amerikanong sundalo at halos 4,000 mga Pilipino sa isa sa pinakamalaking pagsasanay ng militar sa West Philippine Sea. Ngunit marami ang nagsasabi na hindi kamot magkasama ang mga Amerikano at mga Pilipino ay panig agad ang Pilipinas sa Estados Unidos. Marahil hindi mo alam ang tinatawag na US-Philippines Mutual Defense Treaty na itinaguyod noong taong 1951. Ang sabi sa Reuters noong isang taon na ibinalik na ng Pangulong Duterte ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ano ang US-Philippine Mutual Defense Treaty? Ang sabi sa AP News, ng US-Philippines Mutual Defense Treaty noong taong 1951 ay ang pangako ng dalawang bansa na ipagtatanggol ang bawat isa sa oras ng militar ay atakihin ang kaaway. Ang patunay nito ay ang nagaganap ngayon sa South China Sea, ang balikatan, drill. Ang pagsasanay ng dalawang bansa ay paalala ng Estados Unidos sa gobyerno ng Pilipinas kung sino ang tunay na kaalyado nito. Kaya kung gusto mong malinawan kung sino talaga ang papanigan ng Pilipinas pagdating sa giyera, mapasalpukan sa West Philippine Sea o ang pananiniwala ang ikatlong digmaan, ang China, Russia o Amerika. Ang sagot ay nasa Mutual Defense Pact ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Marami rin ang naniniwala na kung magiging neutral na lamang ang bansa pagdating sa mga labanan, hindi ito mapapasali sa gulo. Totoo na mas maigi ang namamagitan upang hindi madamay. Subalit huwag mong kalimutan ang prinsipyo sa Bush Doctrine na kung hindi ka kakampi, ikaw ay kalaban. Sa madaling salita, kung masasangkot ang Amerika sa isang digmaan dahil sa kasama ang Pilipinas sa Mutual Defense Treaty, hindi maaaring neutral ang katayuan ng bansa. Anong aral ang mapupulot dito? Mahirap madamay sa isang gulo. Mahirap din makasali sa isang labanan. Dahil kadalasan, ang napapahamak ay ang mga walang laban. Ang kasunduan ng mga bansa pagdating sa labanan at ang kinikilalang alyansa ng mga nasyon sa giyera ay may iwasan lamang kung ang isang pinuno ay hindi magsisimula